Okay na po. Ayan. Amen. Good morning pong muli. Welcome dito sa AQC Morning Devotion. Welcome pong muli. At sa mga nanonood sa online, live, mga nanonood pa later, magandang umaga po at have a blessed Friday. At salamat sa presensya ng bawat isa sa lahat. Salamat sa ating Panginoon Jesucristo na patuloy na nagagabay sa atin. So, patuloy na nag-aakay sa atin. Umaga pa lang. So, ang lulubutin na tayo para sa ating mapapuri, mapasalamatan, magkakila, at makapag-aaral na kayo ng banal na salita. Good morning po si Ate, sa Pilipina, si Ate Ana, si Japan, si Lee, taga Japan, good morning po, si Maria, si Tati, si Rhea, ang ating consultant today from Pinas po, at si Janet, good morning po. Ayan, umpisa na po natin ating gawain. Kung nais ka ng hilig ang prayer ngayon, may salit ko si Rhea, pero salamat sa Diyos. Yung opportunity, hindi niya inayaan na mabaliwala. Mag-serve siya kay God. Ipapahayag niya ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Despite and despite sa karamdaman niya. Kaya, kung nais na magpahayag, ay mananalangin ko ka na. Mananalangin ka ngayong umaga. Pakultur na lang po. Handang manalangin ngayong umaga para sa ating pananamit. Sa ating gawain ng ito. Lahat busy. Amen. Ayun, si Aten. Dito, Kristen. Ay, Aten. Aten, ay si Annabel. Nakilig po ng prayer. At dati kong exhorter na may karamdaman. Pwede kong pakipray. Ano ba narinig? Wala yata akong naririnig. Naririnig ko lang. Okay. Opo, naririnig po kayo. Naririnig po, maliwanag po. Sige po, ako na lang mga basic. Okay. Ano po mag-iba kayo? Maraming salamat Panginoon sa Kristo sa araw na ito. At salamat sa biyaya at patuloy na pinagagaman ng sa bawat ito sa amin. Salamat o God sa opportunity. Kami nakapanalangin. Nakarinig muli ng banal na salita aming Diyos sa buhay. At dapat sa aming buhay na patuloy na nagpapaulan ng pagpapala. Yakap na kami o God. Kabila namin mga pagsubok o God. Nararamdaman namin yung pagkilos, Panginoon, pagsama, pagkumpod, pagbibigay ng peace sa kabila ng mga pagsubok namin araw-araw. Naramdaman namin God, pagkilos ay nakapangyarihan kamay sa buhay namin. So, thank you, Jesus, for your love and guidance and protection. Every day, Panginoon, for the provision, financial, o God, na patuloy na pinalibre na sa bawat ito sa aming pinakain, o God, yung aming trabaho, o God, patuloy na iniingatan mo kami papunta din at pauwi, o God. Christian, Christian, at sa gawain ito, Panginoon, salamat, o God, at sa buhay na aming paging Christiane, kapatid na ginagamit mo sa kabila na kanyang mga kabisihan, Panginoon. Thank you, Lord, sa paggabay sa kanya, sa wisdom, kapatid na din sa kanya, o God. At salamat po ulit sa mga nag-exhort, nagbabahagi, o God, ng banal na salita at mga testimony. We thank you so much, Lord. Ikaw ang maitaas, ikaw ang mapasalamatan, ikaw ang madakila sa gawain ito, Panginoon. At salamat po, O God, sa buhay ni si Rhea, Panginoon, sa kabila ng kanyang karamdaman, O God, nandito siya, Panginoon, upang maglingkod, O God, na ihayag din yung kapangyarihan sa buhay niya, Panginoon, kung paano siya, O God, sinamahan at pinakita ang iyong kapangyarihan sa buhay niya, sa lahat ng na-experience niya sa buhay niya, O God, na sinamahan niya siya. Thank you so much, Lord. At sa gawain ito, tinataas ko, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magpatagumpay sa umpisa at sa huli, Panginoon. Lahat ng pasaligid, O God, ay naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, Holy Spirit,
lead us, and guide us, and ikaw po ang naging sentro ng gawain ito. At sabi nga, 1, 2, at 5 nagkakatipon sa pangalan ng si Kristo. Ikaw po ay nasa kalagitnaan. Ikaw po ang kasama sa amin. Kaya Lord, ngayon pa lang, O God, sa victory ng gawain ito. Thank you so much, Lord. At ang matamis sa pangalan ng si Kristo, humingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, sinadyaman o hindi. Lord, thank you, God. Jesus Christ, muli, bigyan mo kami ng kapayapaan, bigyan mo kami ng kapahingahan dito sa puso namin, bigyan mo kami ng tunay, O God, na repentance, O God, na tunay na humingi kami ng kapatawaran, na tulungan mo kami na hindi na namin magawa, Panginoon, ang mga bagay na hindi ka lubos-lubos sa iyong maupat, sa iyong kamay, sa iyong mata, Panginoon. Kaya Lord, we are here. Ang iyong salita ang magbigay sa amin ng healing, O God, dito sa puso namin, at magbigay ng courage, ng hope, Panginoon, na tunay na aming Diyos ang sinasamba, O God, ay buhay, O God. Thank you, Lord, sa iyo ang kataas-taas ang kapurihan. Salamat, Jesus. Amen. 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 Ayan, sige po. Magandang umaga po sa mga dami pasok sa Emily at sa iba pa po. Ikumpisa na po natin ang pinakabuod ng ating gawain, ang salita ng Diyos. Before, si Freya. Hello po, magandang umaga po. Gusto niyo palang umaga po sa akin. Pasensya na po kung ito po yung masisip kasi nagaganda po masama pa ako po. Sa po, sa pagod ako siguro sa ulo. Siyempre po, at saka po sa sakit po ng ulo ko kagabi po kaya maaga din po ako trabaho sa Tulas Organized po kagabi. Ang nakasalat po natin yun. Salamat sa pagalingan ng Diyos. May bibigay sa iyo ng sakit. Amen. Pasensya na po kung hindi po gaano mahaba ang i-testify ko po ngayon. Opo. Maraming salamat po. I-share ko po yung verse ko po is Isaiah 43:19 po. Do not lose hope in times of trouble. For God is working in the unseen. His hand is steady, and His timing is perfect in bringing of difficulty. Kasi ako po, ganun po ako, pinakahawakan ko po yung verse ni God na huwag po tayo wala ng pag-asa sa anong po, sa anong pong problema o ano pang mga pagsubok ang mangyari po sa buhay ko. Kasi alam ko po na nandiyan lang po si God para sa akin at hindi na po ako pababayaan na ayun nga po na naibibigay na po na lahat po na ayun nga po sabi ko po na kahit po yung husband ko po is non-believer po is kapag humihiling po ako kay God is hindi na po isang ibinibigay na po kundi sobra-sobra po huwag po sana ako maiyak sa iti-testify ko po kayo. May kwento ko na rin po kina Janet to. Last night, matagal na po. May kwento ko na po sa kanya. Ikikwento ko na lang din po ulit. Nahito ko po sa husband ko. Ibubuod ko na lang po. Kasi nahirapan din po ako ng salita na ayun na po na husband ko is unbeliever po. So, ito po, pag-Bible study is sa pag-attend ko po ng Bible study sa mga morning people po is pinag-aawayan po namin. Lagi niya pong sinasabi sa akin na ayan ka na naman na wala namang kwenta yan ginagawa mo. Sabi na po sa akin. Atin ka ng kapit dyan. So ako po, masakit po sa kalooban ko. Kasi
nag-serve po ako is parang po teacher. Kasi po, syempre po, bumabawi po ako sa lahat ng kasalanan ko po na nagawa sa kanya. Kasi, ayun na ako lang. Ngayon ko lang po natanggap sa buong buhay ko si God bilang Christian. Na, nasarap po sa pakiramdam na isusuko mo sa lahat kay God at ipagkakatiwala mo kay God ang buong pagkatao. So ako po, hindi po ako nawawalan ng pag-asa na mapagbabago kay God ang husband ko. Na Amen. every time po na magdarasal ako, hindi po mawawala ang pagdarasal ko na, Lord, huwag niyo po bibigyan ang husband ko. Kasi alam ko po na hindi po siya yun. Kasi talunan po yun na dahil syempre po, ang deliver po husband ko, nagbilis pong napapuwa ni talunan husband ko. So ayun na po na hindi po ako nalulusog na lahat po ginagawa ko na nililihan ko po siya, tuloy-tuloy po siya na ayun po na sa sinasabi ko na Lord na magkuhilig po yung asawa ko na sana po someday na magkakaroon na po ako ng free na kahit nandyan po siya makakapag-testify po ako na hindi na po ako magtatago sa kanya na kapag mag-exert ako mag-share po matatago ba ako na po pasal ako ng mga anak ko para din ako marinig kasi po syempre po kapag yung husband ko po manonood po yan galing sa trabaho ang lakas ng sounds syempre hindi ko po pwedeng sabihin na hinaan mo lang ng konti kasi nakikinig ako sa Bible study or kaya mag-pray lang ako o kaya magpapasa ako ng Bible na hindi ko po yung magawa kasi po sa po un-deliver yung husband ko na syempre sisitayin niya ako with papa ayun po na magkakaroon lang po ako ng time para makapagpasa ng Bible or makapag-pray kapag tulog na po siya tuwing madaling araw na kahit antok na antok po ako pipilitin ko po muna na hindi matulog kasi po ayun lang po yung time na makakapagdasal ako at saka makakapagbasa po ako ng Bible kasi wala na po siya, tulog na po siya. Kung pagkadun lang po ako magkakaroon ng peace of mind na makapagbasa at saka makapag-medicate. After no, siguro mga 1 hour or 30 minutes lang po ang tulog ko. Kasi aatin na po ako ng morning leave po. Tapos wala na po akong tulog nun. Kasi po, dire-diretso na po. Kasi pag ako nagising, hindi na po ako nakakatulog. Kasi isa po ito yung sign sa sakit ko po. Sa hyperthyroidism ko is hirap po makatulog. Kaya po, minsan nagagalit siya sa akin. Lagi daw ako, uy, ka na naman. Ganyan ganito. Kasi po, ayun po, hindi na maintindihan. Kasi kaya nga po sinabi ko na, kahit research mo itong sakit ko, na kahit, ayun nga po nga, kahit magtaglaag na ako, gusto ko pong magtulog. Kahit gusto na po, umika ng katawan ko para magpahinga. Kasi dahil ko sa sakit ko po, isa po ito sa, hindi po ako makatulog. Parang po, yung nocturnal po, pag-active po sa gabi, tapos sa umaga po, konti lang po tulog. Yung mga 3 hours lang po, 4 hours. Kaya po nung nakaraan po, na hindi pa ako naka-attend. Hindi ko po alam kung saan po Bible study po yun. Hindi po ako naka-attend. Kasi sa sobrang pagod ko po, siguro after ko pong maglaba, 6:30 po in the evening,
is nakatulog na po ako, hindi ko na po napaglutuan yung mga anak ko. Ginigising po ako para magluto. Hindi po ako talaga nakabangon kasi sa sobrang pagod, sobrang antok po, naghalo-halo na po. Gumising na po ako is bandang 2 a.m. na po. Natutuwa po ako kasi po, from 6, almost 8 hours po ang tulog ko. So, nagpasalamat po ako kay God. Sabi ko, God, maraming salamat po. Naka 8 hours po ako tulog. Sabi ko, for the first time po. Sabi ko, God. Kaya, ako, yung mga anak ko din po, na sa pagdadasal ko po na makapasok po yung anak ko sa government school. Yung pangalawa ko po is makapasok po lahat po. Tinulungan ko po siya. Ako po yung nag-register po sa school niya para magkaroon po siya ng schedule po for examination. Kasi po syempre po, hindi naman po kami ganun kayaman. Kapos din po kami. Tapos yung anak ko po, panganay na ano lang po, na situation po. So, ang asawa ko lang po yung asawa ko lang po yung nagtatrabaho po sa umaga po na ano po yung sa isang company po siya nagtrabaho. Delivery man po siya. Sa gabi po, pang motorcycle po. Motorcycle lang po. Yung kumbaga, yung sa pasahero po. Ayun po sa gabi. Ayun po pag-uwi, bago po siya umuwi sa bahay, pag-out niya po galing trabaho. Nag-part-time po siya. Para po, meron po kami panggastos kasi po yung sahod na po is napupunta po sa tuition po ng anak ko. So, hindi ko naman po pinagdarasan yung sa anak ko panganay kasi sabi ko, sapat na po yun para matustusan yung pag-aaral po ng anak ko panganay. Sabi ko yun, ang hiling ko lang po is, hindi ko na po hiling yung sakit ko po na rin. Isasantabi ko po muna. Ang hiling ko lang po muna is makatapos po yung anak ko. Sabi ko po kasi, hindi ko makakapasa yung anak ko, isa po sa dito sa government school po na examen niya po. Hindi po siya makakapag-aral. Kasi lusog na po sa private na po siya. So lahat po na pinagsasaman niya. Bagsak siya. Ako hindi naman ako nagalit. Pagka parang nalumo lang na sabi ko, Lord, alam ko Lord, na nandiyan ka, na alam ko Lord, may plano ka para sa anak ko. Sabi ko gano'n, ikaw na po bahala. Kung saan mo po ilalagay ang anak ko, okay lang po sa akin. Kung ano po pinakabuti ng anak ko, wala pong problema. Alam ko po na nandiyan ka po at hindi mo po pamamayahan ang anak ko. So yung anak ko po, nakapasa po siya bilang scholarship sa isang private school. Pero, hindi na po kami mag-ubayad ng tuition. Kasi latest na lang po mabayaran namin. So, syempre po, medyo may kapigatan pa rin po yun kasi nagbabayad po kami ng tuition ng panganay ko. So, magbabayad din po kami ng miscellaneous. Pero, mahal pa rin po. So, isa na lang po sabi ko, Lord, may isa pa po na pag-asa ko yung pinakalas po na in-examen niya. So, gising na yung anak ko. Yung hindi ko po sinasadya. Binaksan ko po yung computer namin. Nag-scroll lang po ako. Kasi po, mag-ano po ako magpo-post po ako ng first po, no? Hindi ko po sinasadya. Mga may nag-post lang po sa in-exam po ng anak ko. Mga nag-email na po daw yung school.
nakapasa. So ako, hindi ko po inintindi. Kasi binigay ko na po yung tiwala ko kay Gandhi na siya na bahala eh. Kung sabi ko, kung God, ito na po yung anak ko sa private school na miscellaneous na kapabayaan. Okay lang po. At least, ipapasukan na po yung anak ko. Pumasok po ako sa kwarto ng anak ko. Kagigising na lang po. Yung approach ko, sabi ko na, Jeffrey, ng anak ko, nautusan ko kaagad. Masama ko loob niya. Nasabi niya po talaga sa akin. Sabi ko na, buksan ko na titigil ko. Sabi ko, check mo lang kung nakapasa ka. Kapag chinecheck mo, lumabas na po ako. Kasi, ayun lang po, hindi ko naman po expected at may magandang balita. Dahil yung anak ko, nawala yung naku sa akin. Kasi pinag-uupit ko siya ng piling. Nagsasasayaw. Lumabas sa sala. So, yung anak ko parang, ano niya na po, yung na anak ko. Sabi niya, mama, nakapasa ako sa government school na ako. So, ako po, natuwa. Kasi po, wala na pong papayaran kahit piso eh. So, ang gagastusin na lang po namin is baho na lang po. Yung mga, siyempre, project sa school po. At saka kahit po yung, siyempre, civil engineering po yung course ng anak ko, 5 years course is yung pag-iipunan na lang po yung laptop niya. Sabi ko, congratulations, tuwa-tuwa pa ako. Alam niyo po, kada po, may darating po na blessing sa akin. Ayun po talaga ang tumatak sa utak ko. Na, even a small amount of blessings po na tumatak sa akin. Kahit dati pa po, hindi pa po ako Christian. Dati po ako nagpapaslamat kanya. Naslamat ka. Ngayon, sinabi ko po sa kanya, thank you God. Sabi ko, tapos yung anak ko po panganay. May nag-sponsor po na tuition nila hanggang sa makagraduate po siya. So, tita po ng husband ko po, nag-sponsor po sa kanya. Abay po ng tuition niya, 40,000 po percent. So, saan po kami kukuha ng 40%? Kumbaga, nagulat po ako na kinausap yung husband ko na hanggang sa makagraduate siya is sila na po magpapahid ng tuition ng anak ko. So, nag-enroll na po yung anak ko noong Wednesday at padala po Abay siya mais kabesa. sa anak ko po na pambayad sa tuition ko. Ako, sabi ko po, Lord, Lord, sa'yo. Sabi ko, isa lang kami nilin mo, pero sobra-sobra ko yung pinasuno sa akin. Sabi ko, order yung asawa ko po is, at hindi ko ako sa lagi po kami nag-away. Tayo po sa Bible study ko po. Na lagi ko na sinusupport na sa akin po. Sabi ko, Lord, pero hindi po ako pipigil. Kahit hindi pa sa ako, pinakapaya ko na parang bumitiyo. Kasi naman po na hindi ko makasupport. Alam ko po na si talagang naman bakit ako bumitiyo sa'yo. Sabi ko, kakapit na po ako sa iyo, Lord. Hindi ko po kayo inuwan. Hanggang sulit niyo ako sabi ko sa kanya. Kaya, ayun po, pinawa ko po yung pagkakita ko yun. Pero, ayun po yung medyo po na science 14 and 19 po yung
is 43 na ito mula this school in times of trouble. Lord God is working the dancing. His hand is steady and his timing is perfect in bringing good out of the difficulty. Ayun po. Kaya po, yung nakita ko po ito, sinave ko po sa gallery ko. Sabi ko, para ito po yung para sa verse na bago po sa akin. So, narinig ko po, ito po yung naaway po namin. Na, akala ko po, hindi na, kasi natumanap po ako eh. Kasi ang tagal po namin hindi na nag-aaway. Nanuling ko lang po nangyari. Pero po, napakita na naman po ito. So, kaya nga po, nung sobrang sakit na po ng damdamin ko, hindi ko na po kaya. Parang hindi na po ako makahinga ng Sunday. Kasi kakaiyak po. Parang gusto ko po, may isang taong mag-pray sa akin. Naisip ko po, unang pumasok po sa isip ko si Brother Aya po, si Pastor Aya. Nandyan po ako sa kanya. Sabi ko, Pastor Aya, magandang hapon po. Busy po ba kayo? Kung hindi po kayo busy, ipag-pray niyo naman po ako. So, natuwa po ako kasi sa sobrang daming buhay po ni Pastor Aya, is nagawa niya po ako isingin para ipag-pray. Na, lumabas pa po siya, na kung saan po siya nandun para po ipag-pray na ako. So, kapag nag-pray po siya, pinag ako po, sinabay ako po. Yan po ako yun. Kasi po, iba pag nag-pray po tayo, tapos pagsasabay ko, parang hindi pa ako marunong din yung mag-pray lang din kasabay ko. Nalarinig ko po. Pero for the first time po, dapat nag-pray po si Pastor Aya. Nasabayan ko po, nag-pray po ako. Nakalimutan ko pa ako mag-ano yun. Hindi ko po alam na narinig na po yung pag-uwi ko. Pagtingin ko po, nakanin po. So, hiyak ako. Inadmit ko po. Parang pagkatapos na po ako pagdasal, parang nawala po yun. Parang yung tusok po sa puso ko na kumain yung pakiramdam ko. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Kasi yung mga tao, wala, yung mga tao, at na mag-comfort sa akin, kahit hindi pa po kaano-ano, dami mga tao, check po yung kalagayan ko. Kasi si Sis Mary po, ayun po, kinabukasan, nag-chat po sa akin. Chinek niya po ako sa nila. Kamusta ito ako? Kung okay na po ako. Sabi ko, okay na po ako. Kasi napakita po na tapos po Aya. Yung ako po sa akin. Sabi na po, kasi alam na po na tapos po Aya yung pinatulan din ko. So, yung pinagpupunan na may pagkakit po ng husband yung nasira ni situation. Ayan po, kung ano na naman po yung pinagsasabi sa akin. Hindi ko na po siya pinatulan. Sabi ko, review. Sabi ko, God, i-review ko po. Sabi ko po, hindi ko po siya papatulan. Gusto ko po na peace of mind. So, kasi ayun po yung request ko, prayer kay Pastor Aya, is peace of mind po. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ko ako susuko. Hanggang sa huli, agad hindi po. Nagpapago yung husband ko na hindi po siya pumapanood. Ipananampalataya ko sa Panginoon. Lagi ko po ipagdapat sa inyo na araw-araw po ay po talaga hindi nawawala sa dasal ko po. Yung may balik ko ang pananampalataya ng
asawa ko po. Kaya nasabi na dalawa po kami ang aatin ng Bible study na sabi na may panimili na po ako na kahit nakikita niya po ako magdasal or magbasa ng Bible, okay lang. Na hindi na po siya umagalit sa akin. Ayun po ang pinaka-major ko na hinihingi ko kayo. Hindi po yung sakit ko po kasi alam ko, sige po, hindi rin naman po ako papabayaan niya. Kaya sa pinag-pray po ako, ay ito ang hinihingi ko kayo. Kasi siya lang po, kung boses ko po ganito or nag-meet po ako dahil inulit po at saka marami po kasi ilong po. Sumisipot po ako. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po naintindihan niyo po kasi mahirap po yung boses ko. Binawaos po ako at God bless us po. Hindi na po ako ayun po, ano po ako ng konting panalangin po para sa Lord Father Heaven. Maraming salamat po Lord na despite sa akin karamdaman Lord is binigay ko po ako ng pagkakataon po na pag-share sa mga testimony sa kanila Lord. Lord, maraming salamat po sa buong maghapon po. Kahapon na ligtas po kami lahat. Binigay niyo po kami ng kalakasan para harap at nakatasan mo namin ng pamilya. Maraming salamat po Lord. Salamat po Lord. Bless po po lahat sa mga tao nandito at sa mga tao kasama po namin. Pati po ang pangit pamilya. Maraming salamat sa lahat na napakabuti mo ko sa amin at hindi mo po kami pinapabayaan sa lahat ng oras at nandiyan ka po kahit po kami ay pasiyan ng Panginoon. Ayun nga po na sabi mo, hindi lang 5 beses ko kayo patatawarin, kundi 7 beses ko kayo patatawarin. Paano ba lang po sa lahat, Panginoon ko, hindi ko po maraming kagalingan sa mga taong may karamdaman po na kapatid ko, Lord. Ang-protection po ng bawat isa, Lord. At akin po namin na sana po isa po sa mga pamilya namin kaya po magkasakit at ubayan niyo po po ng Lord sa lahat. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you very much po. God bless us all. At pagkatarupan po sa atin lahat. Ay, lamang po. Salamat. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you so much po. Wala pong sound sa akin. Amen. Okay na po. May sound. Yes. Thank you po, Sis Rhea. Sige po, Sister. Ayan, ayan. Nakalimutan ko ipag-pray pala yung talaga ni Sis Rhea. Sorry po. Pag-pray po natin. Amen. Ate Lily, wala ka, hindi ka na makapag open ng cam. Gusto ko sana picturean hindi kita ma-picturean kanina pa, hindi kita ma-tsempohan. Ayan, sige po. Okay, 1. Ayan. So, talagang galaw ka ng kamay. Anyway, ayan na po. Mamaya ko na lang i-send. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat, Sis Rhea. Talagang sa effort, tunay nga pong nalulugod na purihan ang Panginoon.
kahit na po ganyan ang kalagayan mo. Ano po, kahapon, even though nag-hesitate ka, pero ngayon, napagtagumpayan mo, mas worse pa yung situation ngayon dahil may sakit ka, hindi maganda yung boses mo, pero talagang in-overcome mo. Maraming salamat. To God be all the glory po. Muli, bago tayo mag-umpisa, nais ko pong ipanalangin ng iyong kalusugan. Ang nanay talaga, isasakripisyo ang lahat, hindi na ipapanalangin ng sarili. Ang uunahin talaga, asawa, anak, hindi natin naiisip na tayo, panalangin nating sarili. So God, I offer to you this day, O Lord, and I thank you so much, O God, para po sa aming kapatid na si Sreya, Panginoon. Alam niyo po ang karamdaman niya, Panginoon, sa kanyang thyroid, Panginoon, at sa kanyang sitwasyon, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, O Lord, at sa kanyang pagsisilbi sa inyo at nais niya pang lumago, nais niya makinig sa inyong salita. Subalit alam ko pong hindi hadlang ang kanyang asawa, nagkikare lang sa kanyang kalusugan. God, hindi man Panginoon sa paraan ninyo na ipapahayag ito at sa paraan na kagustuhan namin, sa paraan niya na isasabi ito, God, that hurts us, but still, O God, nandun Panginoon, behind that is, the truth is, He really care, O God. Maraming salamat, Panginoon. Turuan mo po, Panginoon, ang kanyang asawa, Panginoon, na maihayag ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-care, O God, kay Sis Rhea, hindi lamang po sa pagtatrabaho, overtime, Panginoon, to provide his family, O God, kung hindi sa salita din po, Panginoon. At bigyan mo po siya ng pangunawa, kalawakan ng isipan. Ganun din po, Panginoon, si Sis Rhea, makita niya ito, Panginoon, hindi, Panginoon, laban, O God, kung hindi tunay na pagkikare in a different way, because everyone has his own language of love, O God. Nawa po manawaan din ito at makapag-reply, makapag-respond si Sis Rhea accordingly, at hindi na po siya masasaktan ng matindi, Panginoon, dahil mauunawaan niya ito, at imbis na masaktan siya, mas may encourage niya pang kanyang asawa, Panginoon, na tunay nga po na maipahayag ito, Panginoon, ng sa mas maayos na paraan. Tulungan niyo po ang mag-asawang ito sa mga pagpapalaki ng kanilang anak, sa mga responsibility nila, Panginoon, in all areas of their lives, O God. Nawa po magkaisa sila, united in the purpose, lalo na po sa pagsisilbi sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. We thank you and we claim you, O God. We claim your healing, O Lord. In Jesus' name, for your honor and glory, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you so much po sa kanyang verse ngayong umaga. Isaiah 43:19. Hallelujah. See, I am doing a new thing. Behold, I am doing a new thing. And thank you, Lord, dahil itong nilagay mo sa puso ni Sis Rhea, it means something's going on. Hindi man po ito according lahat ng mga plano namin, lahat ng mga nais namin, hindi man po ito natutupad sa oras na gusto namin, sa tamang tao, tamang sitwasyon. Pero po, Panginoon, naniniwala kami na you're doing a new thing. And it springs up. Do you not perceive it? Hindi nyo ba napapansin? Akala po natin yung mga pangit na yan, mga salita na yan, nakakasakit, But then God is doing a new things. Sometimes, hindi po talaga ito katulad ng package na hinihingi natin. Hindi siya nakalagay sa isang package na gusto natin. Hindi po siya nakabalot sa maganda. Nakabalot siya sa dyaryo, nakabalot siya sa papel, nakabalot siya sa plastic lang, iaabot sa'yo. And it's, sa atin, nakaka-disappoint, Sometimes it hurts. Bakit hindi ako nabigyan ng ganitong pagpapahalaga? But then, what matters is what's inside. The hurtful words. Ay, sabi nga, halimbawa lang po, hindi ko naman sinasabing ito ay totoo talaga, na sa sitwasyon sa sinabi kanina ni Sis Rhea na sabi ng asawa niya, ayan ka na naman, puyat ka na naman. Somehow it's true. Dahil may sakit siya, she needs strength. Kaya nga po, nung naka 8 hours sleep siya, God salamat.
Pero sa totoo lang nagki-care yung asawa niya. Kasi talagang may sakit siya. Pero nais din ni Ate Rhea na maunawaan siya dahil hindi madaling makatulog. One of the symptoms po din ito o effect ng kanyang sakit hindi talaga makatulog. Pero may kasama na rin po yan na yun lang din yung time niya para siya po ay basa ng Biblia, makapag-devotion. Kaya po, kahit na kailangan niya makatulog, nakakapagpuyat din siya. So God, tulungan niyo na nawa ang aking kapatid na si Rhea na mabalance talaga ang kanyang time, ang kanyang mga gawain sa bahay, ang pagbabasa ng Biblia. Bibigyan mo po siya ng wisdom in Jesus' name. Wisdom how to manage her time para po maingatan din ang kanyang kalusugan. At ma-appreciate din po ito ng kanyang asawa. At makatulong pa siya sa kanyang mga anak. Amen. At salamat din po Panginoon sa biyaya. Ganun po talaga ang response nyo sa mga taong hindi nagrereklamo. At hindi nawawala ng pag-asa. Imagine nyo po yun. Kahit sino na may pera na, kapag na-scholar ang anak mo, wow, it really means something. Hindi lang po dahil sa matalino yung anak mo, o kaya naman kailangan nyo talaga pinansyal, it helps a lot, Kaya napakabuti ng Diyos. God knows how to comfort us. Nagkakabaliktad na ang mga letra ko. How to comfort us. Ayan po. Alam niya kung paano pagagaanin ang ating mga kalooban na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, nandyan po ang biyaya niya. Alam niya kung paano niya tayo pasasayahin. I am making a way in the wilderness. Isang beses po na topic natin ito sa Duels for Christ. Highway to Heaven. Amen. May overpass mula sa disyerto, mula sa wilderness, patungo sa langit. Kaya wag po tayo mag-alala. Nasa ang lugar man tayo, God will make a way. Totoo po yung awitin na, God will make a way, even when there seems no way. Hindi po ba? Kahit akala mo wala ng kapamaraanan, meron po. In the wilderness daw po, I am making a way. And God is telling us, ano man yung difficulties na yan, hardship na yan sa buhay natin, God will make a way. And streams in the wasteland. Wasteland na po yan magpapaagos pa siya ng tubig. Wow! Abandonadong lugar, wasteland na nga po, hindi mo na, wala nang pupunta dyan Itinapo na yan, disyerto na yan, walang kahit na pero God can make a streams and a highway to that, just to reach us out. Amen. Hindi tayo papabayaan na manatili sa ganyang lugar, mga kapatid. But do not murmur, just trust in Him. Magtiwala lang po tayo, and certainly, yung mga luma mo na dyan, ay naku po, God will make a new thing. Itapon mo na yung luma upang matanggap mo na yung bago. Until you're hoarding, andyan pa rin yan. Itapon mo na yan upang mapalitan na yan ni God. By faith, kapatid. Luma na Meron po akong daming mga lumang tuwalya na. Yung iba, yung edges niya, yung mga corner niya, medyo may design na. Hindi mo na kailangan tastasin at lagyan ng design. Nagtatastas na siya. Sabi na asawa ko, magpalit ka na, may bago naman dyan. Palitan mo na yan. Ano pong ginagawa ko? Di sayang, gagamit pa naman, diba? Hoarding. Sayang. Minsan kasi mapanghinayangin talaga tayo, nagagamit pa naman So, ang ginawa ko, yung iba, ginawa ko ng basahan. Di po ba? Pero still, dami pa rin. Kaya, mga kapatid, if you want to see a new thing in life, in our lives, ayan po. If we want to see the new things in our lives to come to pass, upang ito ay maganap, itapon na natin yung mga lumang bagay. Yes, kahit yung ating past, yung ating mga nakaraan,
throw your past to see the will of God come to pass. Amen. Yung past po ng nakaraan is P-A-S-T at it will come to pass na magaganap ay P-A-S-S. Amen. Medyo dinetalye ko lang kasi natutuwa lang po ako kasi nag-rhyme sila. Nag-rhyme, hindi lang nag-rhyme, pareho pa rin. Talaga po nakakatuwa po sa mga gagawin ng Panginoon sa ating buhay. At ang tanong niya pa, do you not perceive it? Wow. Hindi mo ba napapansin yan? Hindi mo na halata? Nagbabago na. Dati tahimik yung asawa mo, ngayon inaaway ka na. Well, God is doing something. Ano po, dati hindi siya nagme-mail. Ngayon, pinagagalitan ka na sa mail. Although the reaction is negative, okay lang po yan. Patuloy lang po tayo because they don't know how to say it in a nice way or in a way that we wanted to hear or see. Okay lang po yan. As long as changes is occurring, nangyayari, okay lang yun. It means something is happening in the spiritual world. Huwag na po tayo magreklamo, tanggapin na po natin yan. And that is one of the reminder. Tapon na natin mga nakaraan, tapon na natin yung mga lumang yan. Pati, wag mo lang natapon yung asawa mo. Baka may sumalong iba, magsisi ka. Amen. Kasi ganun daw na po, Kung kailan nawala, saka mo lang malalaman yung value. So, wag na po nating hintayin na mangyari yun. And, let's throw the past para wag na tayo mag-struggle sa present. Kasi sabi ng Panginoon, I am doing a new thing. At maniwala po tayo sa Panginoon, I'm doing a new thing. He is making a new thing. So, forget the regrets, the mistakes, the hurtings, at saka yung mga past blessings na yan. Sayang yung sayang, ang daming sana. Don't worry. He can make a way even in the wilderness. Mga kapatid, search nyo po yung mga highway to heaven na yan. Makikita nyo, ang dami. So, wag na po kayo mag-detour sa iba pa. Take the highway. At wag po kayong bababa kapag wala pang sign ni God. Wag muna kayo mag-exit. Hintayin nyo yung exit sign ni God. O kaya naman, wag munang pahinga ng pahinga sa mga, mga letter P may nakalagay dyan. At, parking o kaya cafe, you can have your break. Wag muna po. Hanggat hindi natin nakikita that's the sign from God. Do not leave the highway. Because that highway will lead us to heaven. That highway will lead us to our dream. That highway will lead us to the blessings that God prepared for us a long time ago. Amen po. Even the foundation of the world, sabi niya, alam na niya yung plano niya sa atin. So, who can we trust? Si God lang po. So, man po yung wilderness natin ngayon, confusion man yan, financial man yan, health man yan, man po yan, desert sa buhay natin, tao man yan, sitwasyon man yan, pamilya, anything that signifies dryness in our lives, spiritual dryness, lalong-lalo na po yun, spiritual dryness, mga kapatid, do not let it dry, always water it daily, by the word of God. Kaya maraming salamat po sa mga nakakasama namin araw-araw. Ngayon po wala po yung mga taga-Amerika natin because every Friday dito sa atin it's Thursday night sa kanila. Tama po ba? Thursday night sa kanila, meron din po silang gawain. Kaya Dream Team Jesus, ayan, nawala po yung ating yung ating magre-reconnect po yan. Pasensya na po sa nanonood sa live, magre-reconnect po siya, hintayin lang natin. Ay, totally na siya. Kanina nakailang reconnect siya, pero ngayon totally bumagsak na siya. Yung ating live. Ayan po, i-reconnect ko lang po. Please bear with me. May sound lang po sila na naririnig. Pero wala silang, ayun! Ito ang kagandahan po sa sa Gmeet. Wala na akong nag-automatic reconnect siya. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya man po yung wilderness, man yung dryness sa ating buhay, huwag kayong mag-alala because He can bring living water into our driest season. Man yung dry season sa atin, sa health man yan, may
God, grabe, parang kulang na lang inumin mo na lahat ng gamot para lang mag-back to normal. Pero, wag po tayong mag-alala. Wag po tayong matakot. Do not fear, do not lose hope, and do not feel stuck or lost or unsure in your situation ngayon. Because God is preparing something new, something to move on. Mga kapatid, wag po tayo mag-alala. Katulad nangyari kay Sis Rhea, hindi lang siya nag-murmur. Ngayon, ang kanyang civil engineering na anak, scholar po. Hallelujah. Thank you so much. Pero sabi nga niya, may natitira pa rin siyang obligasyon. Ang pambaon araw-araw. God will not leave you empty, kapatid. Meron ka pa ring dahilan para ikaw ay lumapit sa Panginoon. Amen? Do you perceive it, mga kapatid? Hindi nyo ba napapansin yung mga pagbabago sa paligid nyo, sa sarili nyo, sa atin? Face the mirror and you'll see it. Aba, may piligis na pala ako. I'm getting older. I'm not getting younger. So, ibig sabihin po, wag na natin talagang sayangin ang panahon. Look at your surroundings. Look at the other countries. What's happening? Yung economy, situation, the social media. Mas powerful na po ngayon ang social media. Dati nun, walang sakit na nakaka-overcome sa atin. Ngayon, dahil sa social media, grabe ang naganap na sa pandemic. To think na sa ibang lugar, bakit wala silang mask? Pero grabe po talaga nagagawa ngayon ng social media. At lalo na po sa mga, sa mga company din. Nababawasan na po ang mga tao. It becoming more and more robot na. Ang AI po, matindi na. Hindi na ngayon magtatanong ang mga kapatiran. Sa pastor, nagtatanong na sa AI. Kaya mga kapatid, wag po tayong padadaya. Kung magagamitin lang po natin yung mga yan for God's goodness and glory. Let's be guided. Wag po tayong mamislead. So, misleading ng mga technology, ng kaaway ngayon, at ang mga nanis na ngayon ng ating mga anak, gadget, sabihin man natin, ayaw natin yon, against tayo, but still we're doing it. Makikita mo ngayon, karamihan sa mga batang gagaling mag-English. Bakit po? Mga babaders. Babaders saan? Sa social media. Kaya, let's perceive it. Hindi lang po yung mga magagandang bagay, mga pangit na bagay din. Let's be balance. Hindi lang tayo puro against. Meron din po mga magagandang bagay na idinudulot ito. At yung magandang bagay na yan, let's have a limited access para wag po tayong tuluyang mahulog sa kamay ng kaaway. Let's just use it for the glory of God. Katulad po ng mga free na paggamit ng Gmeet, ng YouTube, Messenger, nagagamit natin ngayon. We're using them to connect us. Kahit nasa Pilipinas, Amerika, Canada, kahit anong oras sa Nigeria, na saan man na lugar, kayang abutin. Amen. Maraming salamat po. But always pray kasi po kung kaya niya tayong abutin sa magandang bagay, kaya din po niya tayong abutin sa mga pangit na bagay. Kaya ingat po kayo sa mga pagsisave ng password sa cellphone nyo, online banking, ingat po tayo kasi sa panahon ngayon, ang hirap na po talaga. Lalo na ngayon dito sa Japan na everything they want it to be connected. Meron po kasi kaming may number dito and they want it to connect everything. Ngayon, nakakonect na po driver's license, health insurance, some banks, nakakonect na po. So, just a click, isang pindot lang, everything can be freeze. Hindi mo na magagamit yung bangko mo, hindi mo na ma-access lahat. So, everything is controlled right now. Alam nyo po yung sasakyan ng pamangkin ko, loan po kasi yon meron po silang car loan. Alam nyo po, kapag hindi daw sila makakabayad ng loan nila, grabe, digital kasi yung sasakyan nila.
Hindi po gagana yung sasakyan mo. Grabe. Ganun na po ka-high-tech ngayon. So, kapag hindi ka nagbayad ng loan, frozen. Freeze din yung sasakyan. Pati yung engine ng sasakyan hindi gagana. Kaya mga kapatid, noon tuwan-tuwa tayo, no? Wow, meron kaming GPS. Yung pala, alam na kung nasaan ka na, ano? Grabe, akala natin yung mga discovery, talagang ganun no? May good and bad. Pero, let's be very careful. Bago ka papasok sa isang bagay, you should know. Noon po, nagbayad ang government para lang sa mga magko-connect sa bangko, sa ganun. Ano po, so ang dami talagang nag-avail. So, ang dami ring nag-suffer. Yung anak ng kaibigan ko, ganun din po. Frozen ang account niya. Hindi siya nakabayad ng tax. Frozen ang account. Ang bilis, kaya na pong gawin lahat. So, let's pray. Let's pray po talaga kasi everything is new in good ways and bad ways din po. Ano po? But, mag-stick po tayo sa good kay God. Ano po? Wag po tayong mawawala ng pag-asa. Because God is a God of hope and peace and orderliness. Lahat na po, ano po. Let's pray in His names. His name has power and use for all, ano po, sa lahat ng pangangailangan natin. Jehovah Rapha, Elohim, lahat na po yan. So, kung kailangan mo siya, tawagin mo po siya sa kanyang pangalan according to your need. Amen po. Let's trust the one who makes the path our new paths and highway going to heaven, going to receive our blessings. Amen? Kagandahan lang po sa highway ni God. Pag sinabi mong, parang parang Star Trek, energize. Wow, pag sabing energize, snap of a finger, nandun na sa kung saan sila lugar. Pero kay God, highway daw po. Sino po nakapanood ng Chocolate Factory? Meron siyang elevator, po. Grabing elevator na yun. Kung saan niya gustong pumunta, nakakarating. Ang galing ni Charlie. Ano po? So, kay God, highway. It seems like old-fashioned way, pero as long as it is effective, let us stick to God's process. Amen po. Wala man tayong elevator, wala man tayong energize, meron tayong highway to heaven, highway to blessing, highway that can reach anywhere that God wants us to put. Amen po. To God be all the glory. Maraming salamat, Sis Rhea. Hindi po sayang. Walang nasasayang na pagpapagal. You overcame it, your emotion and everything and your situation, your health, and God is blessing you and will honor that. Amen po. Ang pagpapala ng Panginoon ay on the way na po. Amen. Kaya yung mga constructed na highway dyan, sino ba yung nakita ko? Si Sis Rosaline yata ay nag-post ng highway na ginagawa. So, naalala ko lang ngayon, nagko-construct na po si God ng highway to heaven natin. Amen? So, huwag kayong titigil. Ang panalangin at ang faith, yun po ang nagsusupply dyan. Para tuloy-tuloy. Kino-construct yan. Amen po. To God be all the glory. Purihin ang Panginoon. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Nag-umpisa po sa atin ang pagbabago. Tayo ang una niyang ginawang bago. Amen. The old has passed away. Behold, the new has come. Isaiah 48:6 po. You have heard, narinig natin, now see all this. Ngayon naman, tingnan mo ang lahat ng ito. And will you not declare it? At pag nakita mo na, hindi mo ba ito ipapahayag? Amen. Lagi pong may chain reaction yan. Mapaparinig sa'yo ng Diyos, nagka-faith ka, nakita mo because of your faith. And what are you going to do? Share it. From this time forth, I announce to you new things. Hidden things that you have not known. Amen. To God be all the glory. God, thank you so much for revealing to us. Inumpisahan mo sa mystery through Jesus and you keep on revealing to us the hidden things that we should know. Amen. Tandaan niyo po yung proseso ng Panginoon. You have heard. Pakinggan mo. And faith
will be built. Sabi nga po, faith comes from hearing, di po ba? Now, see all this. We will see it from the very eyes, before our very eyes. Ano po? And will you not declare it? At hindi po ito matatapos doon. Meron po tayong responsibility, may obligasyon tayo. Share it, declare it, mga kapatid. And from this time forth, mas marami pa po siyang ihalalahad sa atin. Amen? Hindi po ba kayo excited na yun ang pangako ng ating Panginoon? Inilahad niya through Prophet Isaiah. Kaya panghawakan lang po natin. And never doubt and never give up. Patuloy lang po tayo araw-araw sa mga testimony na naririnig natin. Amen po. Hallelujah. Pasensya po, napahaba na naman. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa mga bagong bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, oh God. Someone is preaching, someone is sharing their insights, their testimonies, oh God. Kaya naman po kami rin, Panginoon, ng mga faith namin, it was being built, oh God. Building time po kami ngayon. Hindi matatapos ang pag-build na ito. Kaya patuloy kaming makikinig. Patuloy mo po, Panginoon, si Sis Rhea. Sustain her, oh God, sa lahat ng area ng kanyang buhay. Lalong-lalo na po sa kanyang health, time, sa spiritual relationship niya sa inyo, Panginoon. Sapagkat late hours lang po siya nakakapagbasa, nakakapag-aral, but still andun ang dedication niya, Panginoon, ang faithfulness niya sa inyo. Kahit na gano'n ang kanyang kalagayan, Panginoon, ginagamit pa niya yung hindi siya makatulog. Nagbabasa talaga siya ng Biblia at nananalangin. Maraming salamat po sa mga guidance, oh God, kay Brother Paz na laging handang tumugon, Panginoon, sa mga prayer need, oh God, ng aming mga kapatid. At ganoon din po, Panginoon, oh God, hindi lamang sa online, maging physical din po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Oh Lord, sa pagiging prompt niya, Panginoon. Thank you so much, oh God, at for building our faith. Hindi pa man namin ito nakikita, pinanghawakan na namin, kaya naman pinapakita mo ito sa amin. Maraming salamat po sa pagbukas ng aming mga mata, and now we can see it. Now we are realizing it. Na pagkilos mo pala ang lahat ng bagay, maging yung naging wife, naging husband, oh God. Kung ito ang kapamaraanan mo para kami gisingin, Panginoon, tatanggapin namin ito, Panginoon. At maunawa namin ito agad upang matapos na rin ang mga sitwasyon namin at mag-level up na po kami, Panginoon. Thank you so much, oh God, for opening our eyes, spiritual ears, oh God. At tunay nga po, na mapapansin na namin, makikita na namin, oh God, ang mga bagay na ginagawa mo. Hallelujah. Help us not to cling to the past. Cling, oh God, wag niyo na po kaming hayaan na manatili, Panginoon, sa mga lumang pag-uugali, lumang tao, lumang sitwasyon. Allow us, Father, oh God, na makapag-move on na kami, Panginoon. And give us the courage to forgive. Give us the courage to throw it away, oh Lord. Huwag na po kami mag-hoarding, oh Lord, upang mapanghawakan na namin ang mga bagay na bago sa aming buhay. Amen. Hallelujah. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng lakas ng loob, na mag-take ng first step, oh God, sa mga pagbabagong ito na ginagawa at pinapakita mo sa aming buhay. This highway to heaven, highway to blessing, highway to new things. Allow us, oh God, to have the courage, oh God, to take the first step, to step on that highway, oh God. Lakad man, sasakyan man yan, ano man yan, Panginoon, ang gagamitin mo para sa amin, para po mabilis kaming makarating dyan. It's up to you, Lord. We will trust in your process, oh Lord. Sabi nga kagabi ni Pastora Elsa, kahit malapagong kami, makakarating din kami. Hallelujah. Thank you so much for the wilderness problems in our lives. It's ironic to pray and say thank you, pero still we trust in your process. Kaya kaya namin, Panginoon, na magtiwala sa inyo. Katulad po ng nasabi kagabi, if there's a process, there's a progress. Hindi kami mananatiling cute lang na bonsai, kami po ay magbubunga at mamumulaklak. And katulad ng pangako mo, in our dry places, in our driest season in our lives, magpapadaloy ka ng streams. At kahit gaano pa ito ka-dry, kami ay mamumulaklak. Hallelujah, kami ay magbubunga, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng ito ay pinaalaw mong mangyari, O God,
for your honor and glory, for us to experience your miracle, your love, compassion, and your providence in our lives. I pray, O God, sa buhay ni Sis Annabel, ni Ateng, Panginoon, ni Ate Ging, Panginoon, ni Sis Maria, ano man po mga pangangailangan nila, the driest season in their lives, the dry area sa kanilang buhay, Panginoon. Water it, Lord. Allow the streams, O God, to flow in their lives, O God. Ganon din po kay Ate Ana, kay Tiang Emily, kay Sis Karen, O Lord. Ano man po, Panginoon, O God, ang mga pinagdaraanan namin, mga kapatiran, Panginoon, O God, na ito man po ay pinansyal, ito man po, Panginoon, ay physical, O Lord. Let your glory be declared, O God, sa buhay ng mga kapatid kong ito. Your miracle, O God. Tunay nga pong maranasan at makita nila, Panginoon, before their very eyes, O Lord. And they can praise and worship you even in the midst of the wilderness in their lives, O God. Hallelujah. Ganon din po kay Ate Rhea. Maraming salamat po sa pagpagamit niya ngayong umaga, Panginoon. Thank you so much, O God, sa faith na talaga pong tumatag. A level na naman na naiangat sa kanyang faith, O God. Dahil na-overcome niya, Panginoon, ang sitwasyon niya, ang kanyang kalusugan, walang nakapigil sa kanya. Nothing can hinder your works through her, O God. Maraming salamat. And to that, you will honor her, O God. Hindi lang siya, pamilya niya, Panginoon, ang makakaranas nito at patuloy po siyang magpapahayag. Maraming salamat po. To God be all the glory, O God. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buhay ni Sis Marie, Panginoon, ni Ate Lily, at maging sa buhay ko na rin po, Panginoon. At sa mga kapatiran, Panginoon, na wala dito, nasa ibang platform man sila, ano man ang ginagawa nila, errand journey, or trials, or whatever reason they have in their lives, in our lives right now, O God. Kayo po, Panginoon, at tanging sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. We will rely in you alone, O God. Hallelujah. At salamat po sa pagbukas ng aming mga mata at makikita namin the armor, the chariots, O God, fiery chariots, O God, na nagmumula sa inyo. Pinadala mo para kami iingatan, para kami ipagtanggol, at ang inyo, Panginoong anghel, na dala-dala, the mightiest angel, O God, na nagtagumpay sa spiritual realms, sa spiritual battle, Panginoon, upang padala sa amin ang kasagutan mo. Your answer will never be no. It will always be not yet or yes. Maraming salamat, O God, sa paghahanda sa aming mga puso para maramdaman namin at matamasa namin ang kasagutan mo. Maraming salamat po. To God be all the glory, O Lord. I pray, O God, sa aming mga asawa, Panginoon, mga anak, Panginoon, mga kapatiran, kaibigan, kamag-anak na may mga karamdaman. We rebuke the spirit of sickness in Jesus' name, O Lord. Katulad ng testimony, Panginoon, kagabi, Panginoon, na narinig namin, kahit anong stage pa yan ng cancer, kahit anong stage ng cancer yan, O Lord, if you say it, it will come to pass. Healing will come to them, O Lord. They are gonna receive it. Kahit stage 4 pa yan, kahit ano pa yan, Panginoon, nawalan na sila ng buhok, tutubo uli yan, nangayat sila, Panginoon, palalakasin mong muli. You will restore every cell, O Lord, every cell in their body, O God. Talaga pong palalakasin mo ito, ang mga army cells nila, Panginoon, ay magiging matatag muli ang mga red blood cells nila, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na pasisiglayin mo at hindi matatalo ng mga white blood cells, O God. Ano man po mga karamdaman ng aming mga kapatiran, hiling ng aming mga puso para sa kagalingan, Panginoon, maging sa thyroid, Panginoon, O God, maging sa lalamunan ko rin, Panginoon. Ano man po mga nakahadlang dyan, durugin mo, Panginoon, the way, O God, na tinunaw mo yung bukol, O God, sa breast ng aking katrabaho, Panginoon. Ginawa mong tubig, tinunaw mo ito, Panginoon, at ngayon nahigop na, Panginoon. Thank you so much, O God, sa mga pagkilos mo, Panginoon. Tunay kami na a-amaze hanggang ngayon at kami patuloy na nawawalan ng pag-asa, subalit na ibabalik mo because of that. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, in our driest season, you are the one who can only water us. Maraming salamat po. Haplusin mo po, Panginoon, ang mga kapatiran namin, O God, na kung nasaan ang kanilang mga sakit, O Lord,
tunay na ang kagalingan mo ay ibababa mo sa kanila. Kung ito man po ay mga mabibigat sa kanilang puso, relationship, O God, problems, O God, sa kanilang mga puso, ano man ito, Panginoon, help them, O God, to release it and have peace. Change it with peace. Change it with love, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sis Eden. At sa ating mga nanood sa live, Sis Cathy, Sis Maricar. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. God bless po. Samahan nawa tayo ng Panginoon, O God. Mga kapatid, sa ating mga lakad ngayong umaga. Trabaho man yan, lalakarin man yan, City Hall, whatever it is, anumang institution yung pupuntahan natin, mga documentation na kailangan natin, God is on our side. It means we are more than conqueror. We are more than victorious. Hindi lang po tayo sapat na victorious, more than victorious. Hindi lang tayo mga conqueror, overcomers. We are more than that because of Jesus. Hallelujah. Kita-kita po tayo mamayang gabi. Meron daw pong gawain mamaya. Third week po ba ngayon? Or first and third week po ng GSMI, meron po every Friday. So, join po kayo. Sa mga nais pong mag-join, hindi po kayo obliged na gabi-gabi o umaga. But if you're willing, we can add you po at maisasama namin kayo umaga at gabi-gabi mula Monday to Saturday. To God be all the glory po. Have a blessed day and a productive day. Ingat po at maulan dito. Hindi ko po alam sa ibang lugar kung maulan, pero ingat po kayo dyan. Lalo na po sa pagdadrive, it's slippery when wet. So, God bless po. To God be all the glory.